Kapuso, naranasan nyo na bang ma-bullied up? Yung huhulihin kayo ng pulis kahit wala kayong kasalanan. Tapos para palayain, kailangan ninyo pa silang bayaran. Kung hindi pa, abay, daig kayo ni na Ruby, Maris, Liza at Gemma. Ito po, panuorin nyo ang kanilang kwento. August 27, may 8 lalaki na pumasok sa bahay namin at isang babae na nakasibilyan at may mga baril. Pinagtutukan kami at sabi nila na napapat session daw kami about drugs. Bukod daw sa paghahanap ng ebidensya, animoy naghalukay ubi raw sa inuupahan nilang bahay ang nagpakilalang operatiba. Hinalugog nila yung bahay namin. Yung mga gamit namin, pinagkukuha nila, yung mga alahas. Halos lahat siguro ng gamit na nagustuhan nila, kinuha nila. Unang-una yung cellphones nakuha nila. Sinampal po sa Ate Jen, tapos niyakap po yung ate ko na sinasabi hong kinakapkapan lang pero pambabastos na ho yung ginawa. Tapos tinutukan ho kami ng baril. Dahil sa ibinibintang na paggamit ng droga, isinamang umanong ang 4 na babae sa tanggapan ng pulisya. Wala umanong nakuwang ebidensya laban sa kanila. Wala rin kasong isinampa pero lahat sila hindi raw kagad pinalaya. Wala silang nakuha kahit isa. Kung hindi sila pa ang nagnakaw sa loob ng pamamahay namin. Sa opisyal na blatter ng Station Anti-Illegal Drugs o SAID ng lungsod na Makati, ang tanggapan kung saan di umano sila dinala, hindi nakatala ang pag-aresto sa makakabarkada. Wala silang itinanong, ano pa man, basta kinausap lang nila kami na mga adik kayo, ganyan yung pinagsasabi nila, lagot kayo, minidya namin kayo, sabi nila. Tinatakot nila kami kung anong gagawin nila sa amin. May ilang simpleng tinatawag na step lang daw na itinuro sa kanila upang kagad makauwi na. Step, yes! Magbibigay daw kami ng pera na 150,000 para makalaya raw kami at wala kaming kaso. Step, no! Ang sabi nila sa amin na wag na daw ho kayo mag-iingay sa labas. Ayaw pa ho daw naming lumala. Kaya't kagad humingi ng saklolo si Liza sa kanyang nobyo sa Amerika. Inagaw sa akin ng pulis yung cellphone at tinakot nila at sinabing pag hindi ka nagpadala ng pera, tutuluyan daw kami. Siguro natakot din yung boyfriend ko kaya nagpadala rin siya ng pera. Eliza was crying. She was very upset. She said she was going to be put into a jail cell with a lot of men and she didn't know what was going to happen to her. Alas 2 ng madaling araw, umano na matanggap ni Liza ang mahigit 2,000 dolyar o katumbas ng mahigit 103,000 pisong padala. Sumama sa amin ang mga pulis para makakuha ng pera. And then pagkatapos yun, inabot ko kay John Ray ang pera. Subalit, May balance daw ako ng 47,000. Iabot ko daw sa kanya ng solo lang daw siya. pero desidido na lang silang makipag-last dance sa nagbanta sa kanila. Galit na galit ako sa kanila kasi mali yung ginawa nila eh. Kahit sabi mong pulis sila, dapat nasa tama pa rin yung ginawa nila, di ba? Kaya sa sumbungan ng bayan na ang naging next step na magkakabarkada. Natakot ako na kung sa pulis kami magsusumbong, walang mangyayari. At dahil sa bintang ng paggamit ng droga, kusang nagpa-drug test ang bawat isa. Sa pagsusuri, negatibo silang lahat sa paggamit ng droga. Once na nahuli mo yung isang tao, unang-una dapat naka-blatter yan. Yung pangalawa, dapat ipa-drug test nyo yung mga nahuli. Sa National Bureau of Investigation o NBI Background Investigation Division naman, isa-isa silang kumanta. Kinabukasan, isang entrapment operation kagad ang ikinasa. 2 dibisyon ng ahensya ang tutugis sa nagpakilalang John Ray, ang umano'y pulis na humingi ng karagdagang pera kay Liza. Kasama rin ang investigador. Inihanda ang marked money na gagamiting ebidensya. At dahil maaari umanong armado ang target nila, kung civilian yon,
makita marami NBI, yung hostage siya ron. Do your thing. Patay ito. So, dapat prepared tayo doon. Tumulak na mga operatiba patungo sa napagkasunduang lugar ng pagkikita. Mga kapuso, buti pang buhaya, oras na makakain, busog na. Pero ang buhaya raw, in uniform, walang pagkawala ang gutom. Ang solusyon, entrapment na. Ang inireklamong pulis ng Makati, dito na mayayari, hindi ni Bitoy, kundi ng NBI. Sa loob ng opisinang ito raw sa pilitang dinala ang apat na magkakaibigang sina Ruby, Maris, Liza at Gemma. Droga umanong ang dahilan, pero wala namang naisampang kaso laban sa kanila. Sa talaan ng pulisya ng Makati, 12 pulis ang nakatalaga sa Station Anti-Illegal Drugs o SAID. Kabilang kaya rito ang nagpakilalang si John Ray na di umano'y nangikil sa magkakabarkada. 103,000 inabot ko kay John Ray. May balance daw ako na 47,000 and then iabot ko daw sa kanya ng solo lang daw siya. Huwag lang daw ako mag-ingay sa mga kaibigan niya. Mula sa tanggapan ng NBI, tumulak ang mga operatiba patungo sa Makati Avenue. Ang napag-usapan lugar na pagkikita nila John Ray at Liza. Nagpunta ako ng gas station and then nakita ko si John Ray. Kunin mo muna tong pera. Inabot ko sa kanya ang pera. Nagdududa na siya na may sumusunod. Palingalinga na siya, kaya mabilisan yung abot niya ng pera. Mabilis na ang mga pangyayari at hindi na nakukunan ng aming kamera ang naging transaksyon sa pagitan ng dalawa. We saw na inabot nung complainant yung mark money doon sa tao sa loob ng kanyang kotse na nakabukas ng kalahati yung pinto. Siya ang chief ng Makati Station Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force, Makati City Police. We were surprised dahil kasi sa taas ng ranggo niya, hindi namin inaasahan na may involve siya sa ganitong problema. At sa loob ng sasakyan, hindi naman napigil ang nagpupuyos na damdamin ni Gemma. Di ba sinet up nyo kami? Ang cellphone na dala ni Hepe, kay Gemma raw pala. Yan, cellphone ko yan, sir. Ha? Sama niyan, sir. Ano, kinuha nila, naiwan dun sa kanila. Sa talaan na Makati PNP ang napakilalang si John Ray, si Police Chief Inspector Arwen Nacional pala. Hepe pala siya. Kagad isinama si Chief Inspector Nacional ng mga operatiba. After we announced that subject is being arrested for robbery extortion, Major Nacional attempted to pull out the gun. Kaya ang ginawa namin, in-overpower namin siya. And as a consequence thereof, napadapa siya sa semento at tumama yung noo niya. That was the reason kung bakit nagkaroon ng injury si Major Nacional. Sa tanggapan naman ng NBI-PID, nag-face off ika nga ang dalawang kampo. Positibo namang itinuro ng mga nagbibintang si Chief Inspector Nacional na siyang humingi umano sa kanila ng karagdagang pera. Nakuha raw kay Hepe ang marked money na iniabot ni Liza. Ang resulta rin ng powder dust test na isinagawa. Positive siya for fluorescent powder sa kamay. It indicates that he received the marked money. Sa kotse naman ni Hepe, nakuha ang ilan na umanong personal na gamit ng magkakabarkada. Well, nakita namin sa bulsa niya 3 cellphones. Isa doon, Sony Ericsson cellphone, belongs to one of the complainants, Gemma Palio. And yung billiard cue sticks na kinuha nila sa bahay ng complainant, yung Gemma Palio, ay natagpuan namin sa likod ng compartment ng kotse niya. Nandun sa loob yun. Hala, naloko na. Kinumpis ka rin ng NBI ang mga pari ni Chief Inspector Nacional. Pangsamantala siyang nanatili sa pangangalaga ng NBI dahil sa patong-patong na reklamong inihayin laban sa kanya. Nung Lunes, formal nang nagsampa ng kaso laban kay Police Chief Inspector Nacional, sina Ruby, Maris, Liza at Gemma. We filed charges for robbery extortion, also direct assault.
Ilang beses naming sinubukang kunin ang panig ni Chief Inspector at ng kanyang mga abogado. Subalit tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag ukol sa kaso.